Alright, hello everyone, si Juan Lu po. Recently may mga nagtatanong sa akin kung ano raw ang ginagamit kong microphone pag nagla-live stream. Kung napanood nyo na yung mga past live streams namin, siguro po mapapansin nyo na iba-iba yung mic na gamit ko. At kung hindi naman pa nyo napapanood yung live stream namin ni Nicolo, you can go to our profile and check out the video highlights. Mapapansin nyo, iba-ibang mic yung gamit ko. Ang una kong ginamit, kasi nung una kami ay nagnanarrate lang yung usapang puppet. So, itong gamit ko. Nabili ko lang po ito sa isang online shopping app. Alright? Yan. Ganda siya dahil beige, no? Yan. Ganda. So, pag nag-narrate ka lang, dati kasi nagpapakita ako na iba-ibang klase ng puppet, so itong gamit ko, okay lang siya. Maganda yung tunog, maganda yung pick-up. Ang naging problema, nung kumakanta-kanta na kami ni Nicolo, hindi siya ganun kaganda sa kanta. Pag medyo tumaas yung boses mo, kunwari bumirit ka ng konti, nagiging garbled na siya, ano? Oo, kasi hindi naman siya, palagay ko lang, no, personal opinion, hindi siya ginawa para sa pagkanta. Sa pag-narrate. Kunwari, online seller ka, ito, maganda to, mura lang. If I remember correctly, baka nasa 300 lang. Hindi ako sigurado, sorry. Pero more or less nasa 300, baka mas mura pa, pababa. 300 pababa. Ngayon, nung nag-umpisa na kaming kumanta-kanta ni Nicolo, eto na. Napansin ko nga na hindi maganda yung headwear na yon. Ito naman ang ginamit ko. Ayan. Pasensya na kayo, hindi ko po alam yung modelo pero available din sa online shop. Ayan. Maganda ito. Maganda itong mic na to kasi kahit kung napapansin niyo dun sa video, kahit malayo siya, kahit nakaganyan siya, tapos kumakanta si Nicolo, kuwang-kuha niya pa rin yung boses, maganda yung boses. At kahit nga malayo, kahit bumirit ka, okay lang. Dahil palagay ko, opinion ko lang naman, palagay ko ginawa ito talaga for recording, sa pagkanta, pag-dub, mga ganon. So, okay siya. Ang naging problema lang dito, ay dahil maliit lang po yung bahay namin, katulad niya may dumadaan na tricycle, pag may dumaan na tricycle, motor, kotse at eroplano, kasi daanan kami ng eroplano dito rinig na rinig niya. Oo, kaya kung nagre-record ka or kumakanta ka, pag may dumaan na tricycle, ayun, rinig mo na, mga ganon. So ito, pero gustong-gusto ko rin tong mic na to at ginagamit ko rin siyang madalas. Naka-mic stand lang siya, nakaganyan. So kahit malayo kami, alam mo na, hindi mo na kailangan dumikit ng ganun sa mic. Okay? Ang isa pang gamit kong mic ay ito naman. Ayan. Sa online, pinag-uusapan natin online. Live stream. Recently, naalala ko bigla, meron nga pala akong original na Shure Beta 53 na nakatago. Medyo matagal na sa akin to, before the pandemic pa. Hindi ko nagagamit sa live events kasi sa live events, nagfi-feedback siya. Oo, katulad niya may dumadaan na aeroplano. Ewan ko lang kung naririnig nyo. So kung amplified yung mic, yung boses ng mic, maririnig nyo. Anyway, itong Shure Beta 53, hindi ko nagagamit sa live events dahil nagfi-feedback. Pero sinubukan ko lately nga sa live stream, ang maganda yung tunog niya. In fact, kahit kumakanta, maganda yung niya, sound quality. Unlike nung mumurahin nga na head-worn mic, parehong-pareho lang to nung halos nung head-worn mic na isa. Yung una kong pinakita sa inyo, kaya lang ito itim. At ito branded, this is Shure microphone. Ayan. At itim siya, ano. Ang kagandahan nito, kahit na kumakanta ka, okay yung boses, hindi siya nag-garbled. At isa pang advantage nito, kahit may dumaan na motorcycle, may dumaan na tricycle, kotse, hindi siya
hindi siya napipick up basta-basta unless talagang malakas na, no? Ayan. Ang tawag dito sa microphone na ito ay omnidirectional. Kaya kung live events, ang lakas niya mag-feedback. Oo. Kaya pag live events, ang gamit ko, ito Beta 53, di ba? Ganito rin, pero mas nakatutok sa bibig. Ang tawag naman doon ay unidirectional. Yun naman ay ang Beta 54. Unfortunately, hindi ko may papakita sa inyo yung Beta 54 ko dahil nasira po yung Beta 54 ko. Nakakalungkot nga dahil bagong bili yun. After the pandemic, nung ginamit ko ulit, ayaw nang gumana, nasira na. Tuluyan na siyang nasira. Siguro nagamit ko lang siya ng mga, before the pandemic, siguro mga 4 hanggang 5 buwan lang. Sayang, napakamahal pa naman. By the way, sa nagtatanong kung magkano ito at saan mabibili, you can always check audiophile. Nabili ko to around 17,000. Mic lang walang kasamang transmitter, walang kasamang receiver. Ito lang mismo yung mic lang. Nasa 17,000. Yung Beta, don't forget this is Beta 53. Yung Beta 54 naman, by the way, before I forget, meron siyang kasamang ganito para magamit mo nga siya sa live stream. Wala na siyang body pack, wala na siyang receiver, transmitter. Direkta na kasi nga lalagyan mo na to. Okay? Okay. Yung Beta 54 naman, sinasabi ko sa inyo na nasira ako na, more or less nasa 17,000 din yun. Yun ang para sa akin, the best microphone for live stream. Sa mga nagamit ko na, sa mga nasubukan ko na. Pero ngayon, not for live stream, but for live events. Ngayon, ang gamit ko for live events, pag live events meaning sa mga party, sa mga shows talaga, no? Hindi live stream, events talaga. Ang gamit ko, Shure microphone pa rin siya. Ang modelo naman nito ay SM35. Mas mura ito, nasa 5,000 ito compared sa 17,000. Ano? Pero syempre, dahil mas mura siya, yung sound quality mas mababa. Hindi siya ganun kaganda. Maganda pa rin. Ilang taon ko na rin naman siyang ginagamit. Maganda pa rin naman. Kaya lang, syempre, you get what you pay for, sabi nga nila. No? So sa 5,000, yan, matagal ko rin gamit itong modelong mic na to. Okay din naman siya. Syempre, ang kaibahan niya dito, ito, kitang-kita. No? Kitang-kita. Unlike ito, na nakaganon lang, mas hindi siya halata. Lalo na yung tan color. Ito, kitang-kita no? Pero, pwede na. Oo, pwede na. Maganda rin naman. Tinitimpla na lang namin sa mixer. Ang advantage nito, unidirectional naman siya. Ibig sabihin, kaya nakatutok sa bibig mong ganyan Kasi kung ano yung nakatutok dun sa mic, yun ang naririnig niya. So hindi siya nagfi-feedback sa live events. So, ngayon, hindi ko pa siya nasusubukan sa live stream. Mamaya actually susubukan ko siya sa busking. Titingnan ko kung ano epekto kasi sa busking ang gamit ko yung Elvis mic, di ba? Pero ngayon, mamaya pala susubukan ko ito at saka ito. Tingnan natin kung gagana siya sa live stream. Kung hindi magfi-feedback, titimplay natin. Tingnan natin. Alright? Ngayon naman, meron pa dito akong ginagamit sa mga live stream rin. Sorry. Ang kulit ko, mali-mali. Ang tanda na. Sa mga live events din na medyo low cost, mumurahin siyempre. Bakit naman meron akong ganito? Alam nyo na, hindi natin masasabi kung biglang, kasi ilang beses na rin nangyari sa akin, biglang nagka-problema itong mic natin. Bagamat sure siya, minsan hindi rin siya sure, unsure din siya kasi alam niyo na things happen, no? Minsan, basta hindi ko na mabilang ko ilang beses na naglolo ko yung mic So mabuti na may backup mic ka. So ito naman yung backup mic ko. Again, mumurahin lang to, siguro less than 1,000 lang ito sa, alam niyo na kung saan man. And syempre,
hindi ganun kaganda yung quality nung tunog. Kasi nga, low-cost mic. Pero pwede na. Ginagamit ko naman yan kapag ayaw ko magsaksak ng kuryente. Diba? Yung maghahanap ka pa ng outlet, ganun. Kaya ang ginagawa ko, lahat ay battery operated. Kasi itong Shure na head-worn, syempre, 220 volts yan. Unlike ito, yan. Ganyan lang siya, no? Yan. Unidirectional din yan. Yung tunog niya, hindi syempre ganun kaganda. At yung signal niya, hindi ka pwedeng masyadong malayo. Pero kung nagmamadali ka, ayaw mo na ng setup na may kuryente pa, saksak mo lang to dun sa mixer. Ito, dito mo na may kakabit yung microphone mo. Ready na. Game na. Kung hindi naman kailangang napakaganda ng boses. Ayan. Alright. So, yan po. Sinare ko lang sa inyo ang aking gamit ng mga microphone for live events and live stream. For live stream, ito ngayon ang ginagamit ko, the Shure Beta 53 head-worn microphone. For the live events naman, itong Shure pa rin siya, SM35. I am hoping na makabili ulit ako nung Shure Beta 54 for live events. The best microphone as far as I am concerned. Alright? At lahat ng microphone na ito, napakaganda dahil naka-hard case bawat isa. Ayan. Shure. Okay? Ganun na lang. Thank you. Bye.